So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga guys, hindi ko talaga mapigilan na hindi mag-speak up. Sa totoo lang, itong si Bugaw, itong si Banatbay at yung scammer na si Jay Guevara, ang sarap pag-umpugin ng mga putang inang yan. Alam nyo kung bakit? Wala akong pakialam guys sa bisdakeros. Wala naman akong kaibigan sa mga yan dahil unang-una tinitira nila sa President Marcos, di ba? Wala akong pakialam sa mga hayop na yan. Wala din akong pakialam sa Banateros, wala din akong pakialam sa grupo nila Maharlika. Pero ito lang yung kinaiinisan ko kasi bilang isang tao na lang although magkakaiba kami ng mga political opinion ng mga hayop na yan, ito yung pinakaayaw ko na ginawa ni Banatbay. Mahilig kang mangmaliit, mahilig kang mangminus ng kapwa mo Filipino dahil nga bukod tangi kang naiba kang hayop ka. Dahil nga sa tingin mo, mataas ka na. Alam mo, hindi pwede yung ginagawa mo. Tama nga yung sinabi ni Mike Abe, no? Tama yung sinabi ni Mike Abe, kayo ang sisira dito sa credibility ng SMNA. Sira na nga yung credibility ng SMNA. Dadagdagan nyo pa. Pinagalitan ka na ni Admar. Pinagalitan ka na ni Admar. Malaki yung kinikita mo, hayop ka sa SMNI. Malaki yung kinikita mo, buwak ka ng inang shit ka, Banatbay. Tapos hindi ka makontento na ngayon yung mga didilis vlogger na iba ay binigyan, inesponsoran ni Pastor Apollo Kibuloy na pumunta sa Hong Kong, galit na galit ka. Tapos ginawa mong attack dog si Jay Guevara, naiinggit kasi walang passport. 'Di ba? Alam nyo guys, wala naman talaga akong pakialam kasi yun know, nakarating lang to sa akin balitang to. Well, tuwang-tuwa nga ako kasi nag-aaway yung mga didiles vlogger ngayon, di ba? Nakikita nyo na hindi talaga sila united. Ang akin lang dito, hindi naman din ata tama yung ginagawa mo sa ibang mga vloggers na pagmamaliit. Although kahit hindi ko yan, hindi kami align ng paniniwala kung maka-Duterte man yung hayop na yan. Pero nandito pa rin sa akin, sa puso ko, yung pagiging makatao. Hindi tama yung ginagawa mo, miniminus mo, minamaliit mo, parang ganito lang yung tingin mo sa mga vlogger na, nagko-content, nagtatanggol dito sa puon ninyo na si Digong. Alam mo, para-paras na nga, konti na nga lang kayo, nag-aaway-aaway pa kayo, pinagalitan ka na. Ilang beses ka nang pinagalitan ni Admar. Sabi pa nga ni Admar, ipapatanggal niya tawag dito, pagiging endorser mo sa Waxis kung mag-aaway-away pa kayo. Hindi ka nakinig. According yan sa aking inner source, wala akong connection sa inyo, mga hayop kayo. Pero meron lang nag-splok sa akin. Ikaw, Jay Guevara, iniingay mo na si VMR scammer. Hindi ko kilala yung VMR na yan. Basta, kasi may post si Bugaw eh. Ano yung sabi ni Bugaw? Tanong lang mga Banateros, kunwari libre na papunta mo sa isang lugar, halimbawa sa Hong Kong, tapos nanghihingi ka pa sa mga subscriber mo para sa pamasahe mo, okay lang ba sa inyo yon? Kasi guys, may mga vlogger na inesponsoran ni Apollo Kibuloy papunta doon sa Hong Kong. Which is, kasama na nga dito yung grupo ng bisdakeros. Hindi ko alam kung sino pa yung iba grupo ni Maharlika ng mga malilit na vlogger. Kasama po sa mga napiling papuntang Hong Kong. Ang problema dito, mayroong inggit. Wala akong pakialam sa mga ano na yan. Hindi ko nga sinusuportahan si Kibuloy, hindi ko din sinusuportahan si Digong. Ang problema kasi dito guys, sineset aside ko yung political issue sa ginagawang pangmiminos, pangmamaliit ni Banatbay sa mga kapwa niya vlogger. Kasi kung nagawa niyang maliitin yung mga vlogger na yun, ginawa niya na din sa amin yan before, kaya nga galit ako. Nagagalit ka na itong si VMR ay hihingi ng pondo para sa trip nila papunta ng Hong Kong, yung kasama mo, scammer yan. Yan si Jay Guevara, scammer yan. Pati yung kapatid mo, nagbebenta ng bulok na kotse. Kaya sa totoo lang guys, tawang-tawa ako, no? Totoo nga, galit ang magnanakaw sa kapwa niya magnanakaw. Mantakin mo, magagalit ka, tinatawag mong scammer, ang kapwa ninyo vlogger. Di ba, konti na nga lang kayo, hindi pa kayo nagkakasundo, mga buwaka ng inang shit kayo. Alam niyo, ito yung nakakatawa no guys, buti pa sa amin, si Takero, si Mike Cervera, sino pa? Si Mark Ramos, madami pa, si Chris Ulo, si Jake Magnus, Batang Manila Toits. Kahit hindi kami magkaka-close niyan, never kaming nag-away. Never kaming nag-away ng mga yan. Kayo, konti na nga lang kayo, nag-aaway-away pa kayo. Malaki yung kinikita mo sa SMNI. At si Pastor Kibuloy yung nagpondo sa mga vlogger papunta ng Hong Kong. Bakit ka nagagalit?
Ha? Bakit ka nagagalit? Dahil ba mayroon kang hinihingi na hindi ka napagbigyan ni Kibuloy? Tapos ngayon, binabalik mo kay Mike Abe na etong si Mike Abe humingi ng 10 milyon, hindi napagbigyan, kaya bumaliktad. Eh, ikaw din naman, ganun ka din naman, di ba? Kaya nga yung mga vlogger lang tinitira mo ngayon kasi nga, nakakapag-benefits ka pa kay Kibuloy. Ano, kala nyo, hindi ko alam? Malakas yung source ko dyan sa loob ninyo. 'Di ba? Isa pa, totoo ba na kinakawawa mo yung mga maliliit na vlogger katulad ng Serkop na yun? Hindi ko alam, hindi ko kilala yung hayop na yun. Tapos yung PLPL na si pambansang lugaw, ay loyalista, kinakawawa nyo daw yun. Eh, yun, kilala ko yun noon, pero hindi kami close on. Pero narinig ko na binabanatan nyo din daw yun, yung mga hayop na yun. Wala naman sa akin problema kung magbanatan kayo eh. Ang problema kasi dito, hindi tama yung ginagawa mo. Kasi miniminus mo yung mga vlogger na yan. Although sabi na natin mga maliliit yan, pero hindi tama yung ginagawa mong pangmamaliit. Tama ba yun na nagtatrabaho ka sa SMNI pero nakafocus ka sa pagbabanat sa mga bisdakeros? Tama ba yun na nagtatrabaho ka sa SMNI pero ang focus mo iba yung issue? Gago ka pala eh. Diba tapos ngayon ginagawa mong attack dog, yung tawag dito, yung si Jay Guevara, na isa din namang scammer yan. Tapos guys, may nagsumbong sa akin. Nung pinatawag sila doon sa Kingdom of Jesus Christ, 'di ba? Nandoon lahat ng mga vlogger ni Kibuloy at ni Duterte. Alam ko 'yan eh, alam ko 'yan, matagal na. Ang nangyari ganito, pinaalis ni Banat Bay yung mga bisdakero sa lamesa nila. Bakit mo naman pinaalis? Buwa ka ng inang shit ka, pares lang naman kayo mga endorsers ng Waxis. Tangina tong mga hayop na to. Kala ko nga yung Waxis kay Banat ba yan eh. Kay Kibuloy pala yung Waxis na yan. Sabi nila masarap daw. Eh di wow. Yan, natikman nyo ba yung lasa ng isang criminal offender na burger? Anyway, wala akong pakialam dyan. As long as may nabibigyan na trabaho kay goods. Pero yung punto kasi dito, grabe magmaliit niyang si Bugaw. Mantakin nyo may lamesa nakiupo lang yung parte ng bisdakeros. Ang ginawa niya, pinalayas niya. Ay hindi, mga maliliit kayo, dito kami. Dito kami, yan yung sabi ni Bugaw. Yung matinulang daw dyan sa kanila, si Oli. Yan si Oli naman, matino kasi nga kipi yung ulo. Diba? Nagigigil ako sa mga hayop na yan. Alam nyo, wala akong kinakampihan guys. Wala akong kinakampihan. Tinitira ko yung bisdakeros, tinitira ko din sila Banat Bay. Ang problema kasi dito, si Banat Bay bobo. Diba? Konti na nga lang kayo, nag-aaway-away pa kayo. At ano yung kinagagalit mo? Na in the first place, sponsor naman ni Kibuloy yun sa mga vloggers ninyo na pumunta ng Hong Kong. Diba nakakagigil. Inggit lang yan si Jay Guevara kasi walang passport yan. Alam nyo, natutuwa ko sa nangyayari ngayon, no? Sinasabi nila na wala na daw ang unity team kasi dahil kay President Marcos. O tingnan nyo, kaya nasisira si President Marcos dahil din sa inyo. Alam nyo kung bakit? Nandyan si Sara eh. Si Sara yung namamalakad, di umano sa inyo. Magulo si Sara, ganun din kayo, magulo din kayo. Kaya tama lang na umalis si Sara Duterte sa ni PBBM kasi magulo. Tingnan nyo guys, yung grupo nila, ang gulo-gulo din. Di ba puro lang pera? Nakakahiya ka, Jay Guevara, scammer ka, tapos ngayon sasabihin mo, may nanghihingi ng pa-Gcash. Kayo nga, may mga Gcash account kayo sa mga ninyo eh. Sa mga content ninyo, nagpapa-Gcash kayo. Hindi ba kayo nahiya? Nakakahiya, naglalagay kayo ng Gcash. Mga kababayan, nandito po yung Gcash account natin, subscribe nyo kami. Kung gusto nyo magpadala, dito na lang, wag na lang sa mga sticker. See? Diba, galit talaga yung magnanakaw sa kapwa magnanakaw. Tingnan mo, galit sila sa bisdakeros. Kasi nga, sa bisdakeros, yung BMR na hayop na yun, hindi ko din kilala yung hayop na yun, nanghingi daw ng pa-Gcash, pamasahe. Although, libre naman talaga yung pamasahe ng mga vlogger, ng mga dilis na yan, papunta ng Hong Kong. Ang problema din dito kay BMR, bakit ka din kasi nanghihingi? Wala akong kinakampihan sa mga hayop na yan, dahil lahat yan kalaban ko. Kung tirahin nyo ako, go ahead. Wala akong kinakatakutan, mga buwakang inang shit kayo. Ang problema kasi dito, hindi tama yung approach mo, Bugaw. Konti na nga lang kayo, nag-aaway-aaway pa kayo, tapos grabe ka makapagmaliit sa mga maliliit na vloggers. Hindi ako ganun Hindi ako ganun. Actually, nasa 300k na sana ako ngayon kung hindi lang yung isa kong channel. Pero never po akong nang maliit sa mga maliliit na vlogger. Pinupursue ko pa nga sila eh. Tinutulungan ko. Ikaw hindi ganun yung approach mo. Hindi ganun yung approach mo. Nakakahiya kang hayop ka. Tapos yan si Jay Guevara, attack dog din nyo, isa din yung scammer. Mas nakakahiya yan.
Hindi, pare-pares kayong mga scammer. Kasi ikaw, nagbebenta ka din ng bulok na kotse. 'Di ba? Nakakaya itong mga hayop na to. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kasi may post si Banat Boy, 'di ba? Nakita niyo yung post niya na yan. Nagpaparinig, halatang inggit. Pag inggit, pikit. 'Di ba? Yun yun.